Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ninyo. Tawagin niyo na lang akong Daphne. Una kong napakinggan yung channel niyo nung minsang maabutan ko yung kapatid ko na nasa high school na nakikinig sa mga stories niyo. Working na po ako at halos mag-iisang taon pa lang sa work. Kinulit nga ako ng kapatid ko na ipadala sa inyo yung karanasan ko nung nasa first year high school pa lang ako. Aminado akong nakakatakot yon at paulit-ulit yung kinukwento sa kanya. Bali nasa grade 7 ako nang magkaroon ng field trip sa isang malaking lungsod sa Visayas. First time kong makakasama sa field trip dahil hindi ako pinayagan noong elementary pa lang ako. Sa kasabihan ko nga makasama noon, alas 4 pa lang yata ng umaga ay gising na ako dahil 5:30 aalis yung bus na inarkila ng school. Nasa special section ako noon at kasama lang namin sa field trip ay yung mga nasa special section din mula first year hanggang fourth year. Sa isang bus ay kasama namin ang nasa second year. Katabi ko noon yung kapitbahay naming second year at yung kaklase ko. Pinili ko yung pwestong nasa may bintana. Gusto ko kasi na nakikita yung nadadaanan namin. Nasa kalagitnaan palang kabilang biyahe noon ay tulog na yung dalawang katabi ko. Samantalang hinawi ko noon yung kurtinang nakatabing sa bintana at pinagmasdan ko yung naladaanan naming tanawin. Medyo may kadiliman pa noon dahil maaga pa, kaya nakasandal lang ako sa bintana at pinilit kong makaidlip. Kaso lang, bigla akong napatuwid ng upo noon nang may makita ako sa labas. Isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nung una ay hindi ko yun pinansin dahil normal lang naman ang may mga nag-aabang na sasakyan sa tabi ng daan. Ang hindi lang normal ay mag-isa lang siya at may kadiliman pa. Delikado at nakakatakot para sa isang babaeng parang nasa college pa lang nun. Kapag naaalala ko yun ay may munting kilabot akong nararamdaman. Kasi kung ako yun ay tiyak hindi ako makakatagal sa kinaroroonan nito. Pero mas lalo akong nangilabot noon, Sir Bob, dahil lang mapadaan kami sa madilim na bahagi. Nakita ko ulit yung babaeng yun. Parehong damit at kulay nito yung suot ng babae. Kaya nagtaka ako kung paanong nangyari yun. Inisip kong baka nagkamali lang ako nang nakita at ibang babae yun. Kaya tinignan ko yung suot nito. Pero inantok na talaga ako noon at naidlip na nga. Nagising na lang ako nang huminto yung bus. Agad akong napatingin sa labas. Medyo maliwanag na nung mga oras na yon. Kaya huminto yung bus dahil may aksidente pala sa unahan. Parang isang owner type jeep na nahulog sa may kalaliman ding bangin. Hindi kami pinababa nun at inabot yata kami ng almost 30 minutes bago nakausad. Sabi ay may mag-anak daw ang sakay nun at ang napuruhan ay yung dalagang anak. Tumilapon daw yon at nabagok. Nang madaanan namin yung sasakyan ay UP ang harapan nito. Medyo humihilap pa nga yung tiyan ko nang tumingin doon. Pero may nahagilap akong hindi ko inaasahang taong nakatayo doon mismo sa tabi ng jeep. Parang yun yung babaeng 2 beses ko nang nakita na nadaanan ang bus namin. Nilingon ko yun at sinilip, pero wala na. Sigurado ako noon na yun yung nakita ko kasi tanda ko yung itsura at suot niya. Ganoon din yung kulay at disenyo ng damit. Iisipin ko sanang baka nakikiosyoso lang, pero parang imposible namang andoon siya agad at mag-isa na lang siyang naroon. Habang naglilibot kami sa mga lugar na pinupuntahan namin, ay paminsan-minsan ko itong nakikita. Bigla na lang siyang nagpapakita kung saan. Tapos, pag nalingat ako, ay biglang mawawala din. Akala ko nga noon ay namamalikmata lang ako dahil hindi siya mawala sa isip ko. Pero isang beses, nung nasa museum kami, kitang-kita ko talaga yung babae na nakatayo sa isang sulok. Hindi ko maaninag yung itsura nito. Para asing blanco yon. Pero yung buhok, hulma ng katawan, pati yung suot niyang damit, ay yun na yon yung nakita ko ilang beses na. Nangingilabot na ako nun. Maisip ko pa lang ay tinatayuan na ako ng balahibo. Nakailang beses ko pang nakita yon. Hanggang sa makauwi na kami mula sa field trip.
Takot akong ikwento sa kasama ko dahil pakiramdam ko noon bigla na lang siyang magpapakita sa mismong harapan ko. Doon na nag-sink in sa akin na yung nakikita kong babae ay hindi pangkaraniwan kundi isang multo na paggala-gala. Aware naman ako nung mga panahon na yon na medyo sensitive ako, na nakakakita talaga ako. Pero unang beses yun na nangyari na paulit-ulit kong nakita yung babaeng multo. Mga ilang araw din ang lumipas bago ko nalaman na yung babaeng nakita ko ng ilang beses habang nasa field trip kami ay yung dalagang namatay dun sa aksidente. Hindi ko nga alam kung bakit sa akin siya nagpakita nun o kung ako lang ba yung nakakita sa kanya noon. Basta ang alam ko, sobrang nakakakilabot balikan yung mga oras na yon, lalo na kung alam mong multo na lang yung nakikita mo. Simula din noon, sir, ay hindi na ako umuupo sa may bandang bintana. Iniiwasan ko na rin tumingin sa gilid-gilid ng kalsada kahit na may araw pa. Ayoko na kasing maulit yung paulit-ulit na pagpapakita ng mga multo habang nasa biyahe ako. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Iris, taga Visayas, at ngayon ay nakatira na sa Malate, Manila. Nag-work ako bilang staff sa isang food house dito sa Manila. Madalas kapag walang customer ay nakikinig kami ng mga katatakutan sa YouTube. At isa nga po yung channel nyo sa pinakikinggan namin. Sana ay mas lalo pang makilala at lumago ang channel nyo, sir. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko noong nag-aaral pa ako sa high school. Magpapasko noon na magkaroon kami ng field trip sa city na kinaroroonan din ng bayan namin. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar, basta nasa Western Visayas ito. Pinakadulo na ang bayan namin sa lungsod at malayo-layo din yung biyahe. 3 bus yata yun na inarkila ng school namin. Katabi ko yung dalawa kong kaibigan na sina Jasmine at Ana sa upuan. Hanggang sa maarating kami sa unang destination namin ay hindi kami naghihiwalay. Isang factory ang una naming pinuntahan. Sunod ay isang university naman. At yung panghuli ay yung isang lumang museum. Nasabi ko pong luma dahil mahigit 40 years o 4 na dekada na itong nakatayo. Medyo burado na nga yung mga pintura nun at may mga cracks na rin yung dingding. Pero masasabi kong isa ito sa may pinakamaraming antique na kagamitan at magandang kaanyuan. Nakakamanghalang kung paano nila i-preserve lahat ng mga naroon. Naglibot-libot kami doon at nang maarating kami sa isang silid kung saan nakalagay yung mga lumang gamit nung nakaraang digmaan. May pagkamangha at kaunting kilabot akong naramdaman. Bata pa ako noon at medyo matatakutin talaga, lalo na sa mga bagay na bihira ko lang din makita tulad ng isang ribultong nandoon. Iniiwasan ko nga yung tingnan sa buong paglilibot namin. Pakiramdam ko noon ay nakasunod yung mga mata niya sa akin. Nawala lang yun sa isip ko nang lumabas na kami. Pero nang magpasama akong mag-CR sa kaibigan ko, may napansin akong parang biglang dumaan sa may dulo ng hallway kung nasaan yung CR ng museum. Hindi sana ako magre-react kung yung nakita ko ordinaryong tao o normal na tao lang. Pero sigurado ako noon na yung nakita ko ay isang nilalang na nakalutang. Kasi kung hindi yun nakalutang, naabutan ko pa yun sa hallway. Napakabilis lang noon dumaan at hindi yun nakita ng 2 friends ko kahit pareho lang kaming nakatigin sa unahan. Ang napansin ko pa noon ay parang hindi pamilyar yung suot nito. Nakabarot saya siya na kulay itim pero wala itong suot na pangyapak. Hindi ko nga rin nakita yung mga paa nito. Yung suot lang nitong saya yung nakita kong nakalutang. As in nakaangat siya mula sa sahig. Ayaw pa nga nung maniwala ng mga kaibigan ko kaya hindi ko na pinagpilitan pa. Pero pagkatapos kong magbanyo nun, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Bigla din akong nasuka sa di malamang dahilan. Hindi na ako nakapaglibot noon dahil pinakyat na ako sa bus ng teacher namin at pinagpahinga.
Pinakain pa nga niya ako ng biskwit at pinainom ng gamot para sa hilo. Baka daw sa mahabang biyahe kaya nangyari sa akin yon. Pero nang nasa biyahe na kami pabalik ay biglang sumama yung pakiramdam ko. Bigla akong nanlata at sumakit ang ulo. Para akong nasusuka noon na hindi. Pinilit kong makatulog pero hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Napapapiksi pa ako noon sa takot nang biglang pagtingin ko sa may unahang upuan ay may nakita akong babaeng nakatayo. Hindi ko maaninag yung itsura niya dahil nanlalabo na yung paningin ko noon. Nagiinit din yung mga mata ko noon na para akong tinatrangkaso. Pero tanda kong nakatingin yung babaeng yun sa akin. Nawalan na ako ng malay noon dahil sa sobrang panghihina at takot din na naramdaman ko. Lalo na nung makita kong papalapit sa akin yung babae. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas. Pero unti-unti nung luminaw yung paningin ko. Nakita ko na naaagnas yung muka ng babae. Gusto kong sumigaw nung mga oras na yon pero hindi ko magawa. Kaya naramdaman ko na lang na muling nagdidilim yung paningin ko. Hanggang sa naging blanco na ulit ang lahat. Nang magising ako, hindi ko sigurado kung totoo ba yung nakita ko o nanaginip lang. Paulit-ulit kong nakikita yon kahit nasa bahay na ako, pero agad ding nawawala. Ang sabi ni mama ay bigla na lang daw akong nawawala ng malay. Nagkaroon din ako noon ng mataas na lagnat. Ilang beses pa nga akong dinala sa ospital noon. Pabalik-balik pa rin yung lagnat. Kaya pinatingnan na ako ng parents ko sa isang manggagamot dahil medyo naniniwala din sila sa ganon. Ang sabi ng manggagamot, may nagambala daw akong isang ligaw na kaluluwa. Sinusundan na raw ako nito kahit saan at ayaw nitong tumigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Ewan ko, yun lang ang naalala kong sinabi nung manggagamot. Hindi ko nga alam kung paano ko siya nagambala. Ang naaalala ko lang, pagkatapos kong makita yung babaeng nakalutang doon sa lumang museum, ay sinundan ko yon. Pagkatapos kong magbanyo, ay kinuwento ko yon sa mga kaibigan ko at nagtawanan lang sila. Nilibot namin yung pinuntahan noon at wala na akong nakita. Ang naisip ko, di kaya naistorbo ito nung nag-ikot-ikot kami para hanapin siya. Kaya siguro siya na mismo yung kusang sumama sa akin. May ginawa pa yung manggagamot nun para hindi ko na muling makita pa yung multo o ano pang nilalang at elemento yon. Binigyan niya rin ako ng pangontra. Simula rin naman nun ay hindi ko na muling nakita pa yung babaeng nakaitim na saya na una kong nakita doon sa lumang museum. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ko. Hello sa inyo, Boss Bob. Tawagin niyo na lang akong Luisa, 33 years old, taga Cavite, pero working dito sa Makati ngayon. May kapatid ako na itago na lang natin sa pangalang Malu. Mas matanda ako ng 3 years kay Malu. Kaya nung nasa 4th year ako, siya naman yung nasa 1st year sa secondary. Isa sa naging problema noon ng mga magulang ko ay yung pagiging sakitin ni Malu. At isa pa, kapag nagkakasakit siya ay kung ano-ano ang sinasabi niya at nakikita na para siyang sinasaniban. Kaya nang magkaroon ng field trip yung school namin ay sa akin pinatabi yung kapatid ko sa bus. 12 years old pa lang siya noon at 16 naman ako. Kung tutuusin ay bata pa talaga siya. Voluntary sa buong year ang field trip at gustong gusto talaga niyang sumama. Ako naman, ang habol ko ay yung extracurricular points. 4 dun yung pupuntahan naming lugar. Yung paggawaan ng mga juice, explorarium, university at amusement park. At nang pauwi ay dumaan kami sa isang mall. Hindi ko hinihiwalay yung tingin ko kay Malu. Maya't maya ko siya hinahawakan sa kamay. Walang nakakaalam ng mga nangyayari sa kanya maliban sa amin at sa malapit naming mga kamag-anak. Maayos naman siya sa unang 2 lugar na pinuntahan namin. Pero nung nasa isang university na siya ay bigla siya naging balisa.
Siya na yung mahigpit na humahawak sa braso ko at parang may iniiwasan siyang tingnan. Lalo na nung andoon na kami sa isang room na tinatawag nilang science lab. Napansin kong napapapikit siya at bumabaon yung kuko niya sa balat ko. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. Umiiling-iling lang siya nun na parang takot na takot. Panayaya niya sa akin na lumabas na kami. Kaso lang ay nakabantay naman yung mga teachers namin. Sinabi ko sa kanya na pumikit lang hanggang sa matapos yung introduction ng isang teacher na nagsilbing tour guide namin. Nung lilipat na kami sa ibang room ay bigla na lang kumisay-kisay noon si Malu. Hindi agad ako nakakilos noon sa sobrang pagkabigla. Dinaluhan na siya ng ibang students at teachers noon. Habang ako noon ay naatitig lang sa kanya. Shock na takot ako sa anong pwedeng mangyari sa kapatid ko. Pero hindi ako makakilos. Alam ko na kasi kung anong nangyayari sa kanya. Sinasapian siya. Akala nila ay inatake lang siya ng epilepsy noon. Pero alam kong may nakita siyang kakaiba dun sa science lab pa lang. Pero ayoko nang gumawa ng eksena. Saka lang ako nakakilos noon nang yuyugin na ako ng classmate ko. Nataranta kong dinaluhan si Malu. Agad ko siyang sinuotan ng dala kong rosary. Naasanayan ko ng bitbitin yon kahit saan, lalo na kapag kasama ko yung kapatid ko. Isa din kasi yon sa proteksyon niya. Hindi sila makapaniwala na sa dami nilang pumipigil sa kanya ay nagagawa pa rin niyang makapalag nun. Pero nang isuot ko sa liig niya yung rosary at sinimulan ko siyang dasalan nun, bigla siyang napahinto sa pagpalag. Nagsipagdasal na rin yung ibang kasamahan naming naroon. Nang mahimasmasan si Malu ay bumalik na kami sa bus na sinakyan namin. Napansin kong nanginginig pa rin siya nun. Pinakalma ko muna siya nun at pinainom ng tubig. Nang maayos na ay tinanong ko kung ano ba yung nakita niya. Halos mangyak-yak siya na magkwento. Habang nasa loob daw kami ng science lab ay may naramdaman daw siyang kakaiba. Yung parang may nagmamasid sa amin at nakaramdam din siya ng kilabot at pagbigat ng dibdib. Ganoong-ganoon raw yung nararamdaman niya bago siya mawala ng malay o bago mawala sa sarili. Biglang bumibigat yung pakiramdam at nahihilo siya na parang nasusuka. Nang igala daw niya yung paningin niya sa buong room ay may nakita siyang aninong nakatayo sa isang sulok. Pilit daw niyang inaninag kung ano yon dahil baka nalalabo lang yung paningin niya. Nung una ay anino lang daw ito, pero nang titigan niyang mabuti ay bigla itong nagkaroon ng hugis nang parang sa isang napakalaking tao daw na nakatayo lang doon sa sulok. Kitang-kita niya na namumula yung mga mata nito at nagkatitigan daw sila. Yun yung huli niyang natandaan. Ramdam kong kinikilabutan pa rin siya kahit na makauwi na kami noon. At kahit ako ay nangilabot din sa kwento niya at sa nangyari sa kanya. Pero nagtaka ako kung bakit siya nasapian, gayong may binigay naman sa kanyang pangontra. Sinabi niyang nakalimutan daw niyang isuot yon matapos maligo. Kaya naman, muli siyang sinapian doon sa field trip namin. Wala daw siyang matandaan pagkatapos. Yung rosary na nilagay ko sa leeg niya ay bigay din ng manggagamot. Benditado yon galing sa isang obispo, kaya malakas ang epekto noon sa sinasapian. Hindi na nun hinubad ni Malu yung bracelet niya. At kahit hindi na ito kasya sa kamay niya, ay nakadugtong pa rin yun sa suot niyang bracelet. Nung mag-college ako at makausap ko ang isang kaibigang nag-aral doon sa university na yon kung saan kami nag-field trip, haunted daw talaga yung science lab. Marami daw nararamdaman yung ibang teachers, students, pati yung security guard na rumuronda nun. At may ilang students na raw na nasapian. Sa likod kasi ng science lab, may isang napakalaking puno ng akasya. Maaaring dun daw naninirahan yung nilalang na yon na nagpaparamdam doon sa room. Sabi nila, kung di daw kapre, ay maaaring isang itim na engkanto o elemento ang nandoon. Naniwala din naman ako sa kwento niya dahil nga sa nangyari sa kapatid ko. Ito lang ang kwento ko, boss. Sana ay mabasa ninyo.
Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Tawagin niyo na lang akong Justin, taga San Antonio, Nueva Ecija. Bata pa lang ako ay hilig ko nang makinig sa radyo at manood naman sa TV ng mga katatakutan. Madalas din ako manghiram noon ng comics na horror sa kapitbahay namin at buong araw ko yung babasahin kapag wala akong pasok. Pinakahilig ko yung mga kwento tungkol sa mga aswang. Madalas din kasing magkwento noon yung lola namin tungkol sa mga karanasan nila sa lugar nung mga bata pa. Hindi ko naman inaasahan noon na isang araw ay makakaranas din ako ng katatakutan. Last year ko lang pala natuklasan itong channel nyo at napakinggan ko na ang ilang kwento na puro true stories. Kaya naisipan ko rin ibahagi itong karanasan ko at ng mga kasamahan kong Boy Scouts. Nasa grade 5 ako noon. Hindi ko makakalimutan dahil first time akong makakasama sa field trip ng mga Boy Scouts. Nag-enjoy talaga ako noon sa mga pinuntahan naming lugar, lalo na at kasama ko yung mga kaibigan ko. Inabot na kami noon ng dilim sa daan. Yung mga nakatira sa bayan ay isa-isang binababa at yung mga taga-baryo naman katulad ko ay sa mismong school na namin kami bumaba. Sinundo na lang ako noon ni Papa sakay ng tricycle ng kumpare niya. Pero nangyari ang karanasang yon nang huminto kami sa di gaanong pamilyar na lugar para magbawas ng kinain at tubig sa pantog. Sa isang plaza yon na may public CR. Mag-aalas 8 pa lang yata yun ng gabi at walang katao-tao na. Nag-uunahan pa kami noon na magbanyo. Habang nasa loob kami ng 3 maliliit na cubicle noon, kasama yung 2 Boy Scouts na mas matanda sa akin na nakasama ko sa field trip at ang ilang kasama namin ay nasa labas pa at nakapila, pati yung kasama naming 2 guro na puro lalaki. Maya-maya noon, nakarinig kami ng kaluskos. Yung kinaroroonan kasi ng banyo ay mapuno na at madamo ang likuran. Yun yung part na mapuno at medyo nakakatakot nung time na yon. Ngayon kasi ay maayos-ayos na yon. Yun na nga, biglang may kumalusko sa likuran ng palikuran. Sunod ay nakarinig kami ng mahinang huni mula sa itaas. Kaya minadali na kami noon ng ibang kasamahan namin at guro na bumalik na sa sasakyan. Medyo nataranta na nga sila nang marinig yung huning yon. Nagmamadali na rin ako maghugas. Paglabas ko ng banyo noon ay hinihintay na lang pala ako ng kasama naming guro. Hinila na niya ako pasakay ng bus. Narinig pa namin noon yung mabilis na paggalawan ng mga sanga ng puno at may hinang kalusko sa may damuhan. Nang nasa bus na kami at mapaandar na, nakarinig pa kami noon ng pagbagsak ng mabigat na bagay mula sa bubong ng bus. Ilang minuto ring nag-iingay yung nilalang na yon sa taas. May kakaluskusin nito at minsan ay para itong patalon-talon pa. Nang medyo makalayo na kami, ay bigla ring tumigil yung ingay sa bubong. Pero bigla namang napahinto ng bus na sinasakyan namin. Bumusina ng bumusina yung driver. Kwento ng guro namin, may bigla daw humarang na malaking hayop sa daan. Akala nga raw nila ay kalabaw na tatawid lang. Pero huminto daw yun sa gitna. Hindi kami makaalis sa inuupuan namin dahil sa takot. Nang mailawan daw yon ang headlight ng bus ay hindi yon isang kalabaw, kundi napakalaking aso. Umalis naman yon nang di tumigil sa pagbusina yung driver. Nang paanda rin nga yung bus at ang yung babanggain ito ay bigla raw yung nawala. Naging tuloy-tuloy ang biyahe namin at kanya-kanya kami ng kwentuhan pagdating sa amin. Buti na lang at walang masamang nangyari. Nasisiguro daw nilang aswang yung nakita at humarang sa amin noon. Nagkataon lang din siguro na doon kami huminto sa lugar kung saan naman ito naglilibot-libot. Sobrang tagal na noon pero kinikilabutan pa rin ako, lalo na kapag napapadaan sa bayang yon. Malayo na sa dating itsura ng plaza, ngunit mapuno pa rin yon. At pairamdam ko, anumang oras ay may dadapo at lalabas na nilalang mula sa punong yon. Sana sir ay mapasama ninyo itong kwento ko sa inanarate ninyo.